Hallelujah. Hallelujah. Are we ready to hear the word of the Lord this morning? Hallelujah. Let us pray. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's welcome Him. Hallelujah. Hallelujah. Most worthy are you, Lord. You're the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. You're the God who is the same yesterday, today, and forever. You never change, Lord. Your faithfulness, your mercy, your grace, Lord, is unchanging. And we are here humbling before you, our God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Because of your goodness. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. It's because you were the one who have drawn us to you. Sa aming mga sarili, Lord, hindi namin kayang lumapit sa iyo. Pero dahil sa habag mo, dahil sa awa mo, dahil sa pag-ibig mo na iyong pinamalas, ng iyong ipinadala ang iyong kaisa-isang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, para kami ay mapatawad, mapawalang sala, at matanggal yung harang ng aming pakikipisan sa iyo. At ngayon pinananahanan mo kami ng iyong Espiritu Santo na patuloy na nagpapaalaala sa amin na kami totoong mga anak mo. At kami may kasiguraduhan na magtataglay ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mabubuti naming ginawa, kundi dahil lamang sa iyong biyaya. Kaming lahat ay tumanggap nito, Panginoon. Kami nagpapasalamat. At ngayong araw na ito, Lord God, ay ibubuhos namin ang pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo, Panginoon. At samahan mo kami sa aming pakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan, katalinuhan, pagkakaintindi, Panginoon. Tulungan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, maunawaan namin ang aming mapapakinggan. Ito po'y tumanim ng malalim sa aming puso, kaluluwa, Espiritu, Panginoon. Baguhin mo kami, Lord God, from glory to glory, just as by the Spirit of God. Help us to see the glory of God in the face of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. All of the people of God say Amen. Amen. Hallelujah. 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 Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga pong ito, have you got your Bible, your pen, and your notebook? Amen. So, we will study the Word of God. Amen. This is life. Amen. Ang topic po natin is resting place. Sabihin mo nga sa katabi mo, resting place. Resting place. Noong April 17 at 18, marami po nagpahinga sa Palawan, sa Boracay, sa Maragondon. Yung iba umakyat ng bundok, yung iba pumunta ng ibang bansa. Pero yung iba sa atin nagpahinga sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Let us read of our Bibles in Psalms chapter 132 from verse 1 up to verse 18. Sabi po ng Bible, Lord, remember David and all his afflictions, how he swore to the Lord and vowed to the Mighty One of Jacob, surely I will not go into the chamber of my house, or go up to the comfort of my bed. I will not give sleep to my eyes, or slumber to my eyelids, until I find a place for the Lord, a dwelling place for the Mighty One of Jacob. Behold, we heard of it in Ephrathah. We found it in the fields of the woods. Let us go into his tabernacle. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength.
Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. For your servant David's sake, do not turn away the face of your anointed. The Lord has sworn in truth to David, he will not turn from it. I will set upon your throne the fruit of your body. If your sons will keep my covenant and my testimony which I shall teach them, their sons also shall sit upon your throne forevermore. For the Lord has chosen Zion, he has desired it for his dwelling place. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. There I will make the horn of David grow. I will prepare a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but upon himself his crown shall flourish. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen? Sabihin nga po ulit natin, resting place. Ayan. So, Psalm 132 ay kabilang po sa grupo ng mga salmo, okay, na sinulat po ng mga Israelita. They were sons of Korah. Ito po ay yung sons of Korah. The sons of Korah were from the line of Levi. So, Levi was a worshiper. So, lahat po ng lahi na bumaba mula kay Levi were a worshiper. Amen? Sabihin nga po natin, worshiper. Hallelujah. So, itong Psalm 120 to 134, yan po. Ito ay groupings ng Psalms wherein ang tawag po dyan ay Song of Ascents. Yung Song of Ascents po, ito ay mga salpo na hinati-hati o sinulat yung mga Israelita po ay galing sila sa pagkakabihag from Babylon. And they were returning back to Jerusalem, their hometown. Amen po ba? So itong mga Israelita na to, as they were traveling from being captives from Babylon, going back to Jerusalem, ito po yung mga sinulat nila. From Psalm 120 to Psalm 134. Ito po yung mga sinulat nila. Sinulat nila ito, pag sa pag-iisip nila, they were far from home, and they were recalling to their minds what it's like to be at home. Amen po ba? So nire-recall nila habang sila'y naglalakad as they were traveling from Babylon. Pag tinignan niyo po yung mapa, yung world map, Babylon in biblical times today is, I think, Iran. Pag binasa po ninyo. So napakalayo nung kanilang nilakad from Babylon pabalik ng Jerusalem. Amen po ba? And as they were walking back to their hometown, ito po yung mga isunulat nilang mga awitin. They were not just writing it, they were singing this. Amen po ba? Kumbaga yung sinabi doon sa verse 1, Lord, remember David. May tono yon habang kinakanta nila. And I believe that pinauulit-ulit po nilang kantahin ito as they were drawing nearer and nearer to their hometown. Amen po ba? Okay? So naging bihag po sila for many years doon sa Babylon. Bakit? Kasi nagrebelde sila sa Diyos eh. Sila din po yung dahilan kung bakit sila naging bihag eh. Yung kasalanan po nila, yung naging dahilan kung bakit sila nabihag. Kung bakit sila naging alipin ulit. Di ba pinalayan na sila from Egypt? Binigay sa kanila yung promised land, yung land of Israel. Yet, naging pasaway pa din sila. Pero sa pagiging pasaway nila, ilang generation pa yung tiniis ni Lord na mga pasaway. Pero hindi na natiis ni Lord. So, yan ang gusto niya. Hindi bibigay ko sa inyo. Kung gusto niyong lumayo sa akin, and then so be it. Ayaw niyo, hindi ko kayo pipilitin na mahalin ako. Pero mahal ko pa rin kayo. Hindi ko kayo pipiliting mahalin ako. Kung ayaw niyo akong mahalin, then so be it. You are on your own. Yun ang gusto nila eh. So what happened to them? I want to be on my own. Huwag mo akong pakialaman, Lord. I want to live my life. Amen? With my own terms, with my own conditions. Naintindihan po natin? Ngayon, pinabayaan sila ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Lahat ng mga kalaban nila, north,
east, and south. Lahat po yun nagsisugod sa kanila. Humingi sila ng tulong dun sa western nilang neighbor, Egypt. Pero yun din, sinakop din ng Babylon. Pag binasa niyo po yung history ng Israel. And they were taken captive in Babylon. So, naging alipin ulit sila. And now, itong kanta na ito, they were singing this as they were walking towards Jerusalem again. Amen ba? Na-miss nila yung bahay nila. Na-miss nila yung tahanan nila. Amen ba? Marami po sa atin, minsan nalayo na din sa Diyos eh. Naramdaman na natin, naranasan na po natin na nasa tahanan na tayo. Nasa presensya na tayo ng Diyos, pero pinili pa rin nating lumayo. Amen ba? Kasi gusto nating maranasan pa rin naranasan ng iba. Masaya sila eh. Tama ba? Masaya yung mundo eh. Tama ba? May tugs. May babae, may lalaki. Di ba? Pinili natin bumalik doon. Ano nangyari sa atin? Naging kawawa na naman tayo. Tapos nung naramdaman mo na kawawa ka, naisip ko, teka, naalala ko nung na kay Lord ako babalik ako. Amen ba? Now, pag-usapan po natin. Example po, as they were reminiscing, babasahin po natin yung Psalm 122, sabi rito sa verse 1. Psalm 122 verse 1, sabi nung awit na to, I was glad. Nasaan po sila? Palabas pa lang sila maybe doon sa Babylon. Sabi nung mga kasamahan niya, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Let us go back to where we belong. Amen po ba? Nung niyaya po ba kayo na pumunta ng church, masayang-masaya ka? Kasi mapupunta ka na naman sa presensya ng Diyos. No? Malilimutan mo na naman yung mga problema mo. Malilimutan mo na naman yung burdens, yung mga sakit mo, yung mga utang mo, malilimutan mo. Kasi nasa presence ka ni Lord eh. Pero paglabas mo ng church, magbayad ka pa rin ng utang mo, ha? Di ba? I was glad! Tapikin mo nga yung balikat ng katabi mo, masaya ka ba? Masaya ka ba? Na nasa tahanan ka ng Panginoon? Ba't di mo ka masaya yung katabi mo? Sabi mo, ngumiti ka naman. Masaya ka ba? Hallelujah. I was glad when they said to me. Diba? For how many years silang naging captive ng Babylon? Nung may nagyaya sa kanya, balik tayo dun sa bahay natin. Hindi mo ma-explain yung galak niya. Kasi di ba? Pag totoo kang anak, mamimiss mo talaga yung yung bahay mo eh. Kahit na nagano ka pa, kahit na meron ka ng sariling pamilya, mamimiss mo pa rin yung pinanggalingan ng bahay. Amen. Hindi sa bahay ni Kuya. Sa tahanan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Amen. Psalm 123 in verse 1, sabi rito, unto you I lift my eyes, O you who dwell in the heavens. Grabe, no? Siguro, habang naglalakad sila, nakikita na yung ulap, yung mga bituin, naraalala niya si Lord. Sino po sa inyo napunta ng beach, habang madaling araw, nakikita niyo yung mga bituin, yung buwan, narinig niyo yung hampas ng dagat, tapos naiiyak ka na lang, di mo alam kung bakit, kasi naalala mo si Lord. Alam niyo po, every time na pupunta po kami ng dagat, every time po ito, simula nung naging Christian ako, every time na pupunta kami ng dalampasigan sa madaling araw, umiiyak ako. Witness po yung asawa ko dyan. Every time na nasa dagat po kami, hindi ko po pinapalagpas yung isang madaling araw na mag-spend time ako sa tabi ng dagat. Because I am so amazed kung gaano kalawak yung pag-ibig sa akin ng Diyos. Ang ganda-ganda ng mga ginawa niya, pero pinili niya ako. Pinili niya kayo. Diba? Pinili niya tayo na mahalin niya. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ngayon po pag-usapan natin yung buong Psalm ng 132. We talk about the resting place. Sabi nga po natin, resting place. Sabi ng verse 1, Psalm 132 verse 1, Lord, remember David and all his afflictions. Amen po ba?
all of His afflictions. Sa ibang mga translations po, ang sabi rito, sa ESV, all the hardships He endured. Sa NIV, all His self-denial. Yung NIRV, sabi dyan, all the times He didn't do what He wanted. In short, lahat ng mga paghihirap niya, lahat ng yung mga tiniis niya. Amen po ba? Minsan ba nasabi niya na, Lord, nakakapagod na? No? Lord, nakakapagod. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ko. Naisip niyo na po ba yan? Naisip niyo na ba na sinabi niyo kay Lord na, Lord, ang dami ko ng pinagdadaanan. Ha? Hindi mo na alam, hindi ko alam paano ito masusolusyonan. Kailan ba ako makakapagpahinga? Kailan ba ako makakaranas ng pahinga? Kailan ba matitigil yung mga problema ko sa buhay? Kailan ba? Amen ba? Sino sa inyo yung may trabaho sa Maynila? O, diba? Halimbawa, ako po na witness ko po kasi yung parents ko, ang trabaho nila sa Maynila, tapos dito sila nauwi. Biro nyo yun, aalis sila dito ng alas 5, uuwi sila dito ng alas 8 ng gabi. Eh, ang pasok lang nila, alas 8 hanggang alas 5. Ilang oras na lang yung spend time nila sa amin. Diba? Okay? Na-imagine ko po kung gaano ka stress yung traffic, pasok pa lang, tapos pauwi, ganun ulit. Diba? Kailan kaya matitigil yon? Kayo, may mga sarili-sarili kayong mga dala sa buhay. Kailan kaya matitigil yon? Kailan kaya matatapos yung problema mo? Amen ba? Lord, naalala mo ba ako? Nakikita mo ba ako, Lord? Katulad nga nung sinabi ni Ate Mira kanina eh. Minsan may kapalit tayong hinihingi pag lumalapit tayo kay Lord. No? Hallelujah. Sabi ng mga Israelita, Lord, alalahanin mo, ang daming pagod dito ni David. Kami rin, pagod na. Alipin na kami sa Babylonia. Nakikita mo ba kami? Do you care sa sitwasyon namin? Do you even care sa pinagdadaanan namin? Diba? Minsan, alam nyo po, sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay, minsan na nakikita na lang natin yung pinagdadaanan natin sa buhay, hindi natin nakikita si Lord. Alam nyo po, sabi ni David, dun sa verse 2 hanggang verse 5, basahin natin dito. Sabi rito, how he swore to the Lord. Si David to sa dami ng kanyang pinagdaanan, all the hardships he endured, all the time he didn't do what he wanted. Ano yung sabi niya? He swore to the Lord. Nangako siya sa Diyos kahit na marami siyang pinagdadaanan. Tingnan niyo to Kahit marami siyang pinagdadaanan all throughout his day. Marami siyang problema bilang hari ng Israel. Ang sabi niyan, he swore to the Lord and vowed. Nangako siya. Nanumpa siya sa Panginoon. Verse 3 to 5 sabi niyan, surely I will not go into the chamber of my house. Hindi siya papasok ng kanyang kwarto. Or go up to the comfort of my bed. Hindi ako hihiga. Verse 4, I will not give sleep to my eyes. Hindi ako matutulog. Or slumber to my eyelids. Verse 5, until I find a place for the Lord. A dwelling place. Sabi niyo nga po, resting place. A dwelling place, a resting place for the mighty one of Jacob. In all of his hardships, in all of the things that he has to endure, at the end of his day, hindi niya po inisip yung problema niya, iniwanan niya yon sa labas. Amen ba? Ang inisip niya, paano ko mabibigyan ng puwang ngayong gabi bago ko matulog si Lord? Paano ko mamimit si Lord ngayon? Kasi pag hindi ko na-meet si Lord ngayon, hindi ako makakatulog, puno-puno ng problema isip ko. Naunawaan po ba natin? Sabi po dyan, all the time he didn't do what he wanted. Amen. Ibig sabihin po nun, yung paghahanda ng resting place para kay Lord is above all what he wanted. Amen ba? Imbis na magpahinga na lang siya, matulog na lang siya, iniisip pa niya kung paano magkaroon ng lugar ng kapahingahan ng Diyos sa piling niya. Amen. How can I find time for my God
in spite of all my troubles. Amen. David always wanted to find a dwelling place for the Lord. He always wanted it. Amen ba? It's His one thing. It's His one thing, I said. Nabasa niyo po ba yon? Psalms chapter 27, verse 4. One thing I have desired of the Lord, this I seek. Amen? That's the one thing of David. O, basahin nga po natin yung Psalm 27 verse 4. Sorry po, hindi ko na lagay dyan sa outline natin. Psalms chapter 27 in verse 4. One thing, nag-iisang bagay lang, I have desired, ang ninanais ko, ang pinagnanasaan ko. Sabi dyan, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Grabe, no? To behold the beauty of the Lord. Grabe, no? To behold the beauty. Parang hinihiling niya, makita ko ang aking Diyos face to face. To behold His face, to behold His beauty. Every day. Amen ba? To inquire in His temple. Amen. Balikan po natin yung ating slide. Hallelujah. So David always wanted to find a dwelling place for the Lord. Ano po ba ang dwelling place? Dwelling place is home. Hindi po siya staycation. Kasi po alam niyo po ginagawa ng ibang Kristiyano, ginagawang staycation si Lord. Pag gusto lang ang tawag dito? Pag gusto lang makawala sa problema, lapit kay Lord. 2 days, encounter, yes. Staycation tayo 2 days sa presence ni Lord. Pagkatapos nung staycation, balik na naman tayo sa real world. Hindi po dapat ganon. God should be our home. Amen ba? Our dwelling place. Sabi po dyan, what is a home? Ano po ang tahanan? Okay? Iba po yung tahanan sa bahay. Bahay sa physical. Ano yung home? Home is a place where you enjoy the company of your loved ones. Amen po ba? Hindi mo siya matatawag na tahanan kung walang kapayapaan dun sa loob. Amen ba? Kaya meron po mga tao na ayaw umuwi ng bahay kasi they don't find that place their home. Kasi lagi may problema dun eh. Amen? So a home, if you will describe what is a home, it's a place where you enjoy the company of your loved ones. You dine with them. Amen? Kumakain kang kasama nila. And it is a place where you are intimate. You get to be intimate with them. Ibig sabihin, nakikilala mo sila closely. Amen ba? And, ito pa, home is a place where you find rest. Nakakapahinga ka. Amen ba? Sino po sa inyo kailangan ng pahinga? Taas ang kamay na kailangan ng pahinga. Amen? Sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay, kahit po kaming mag-asawa, pastor po kami, no? Kahit po ganito yung aming kalagayan, yung aming posisyon, hindi po kasi sa posisyon, kahit po ikaw ay may-ari ng kumpanya, kahit ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo, may problema ka pa din. Hindi ibig sabihin nasa iyo ng lahat, yung pera, kayamanan, kasikatan, wala ka ng problema. Amen ba? May mga mayaman hindi nakakatulog sa dami ng pera nila. Takot mawala ng pera. Okay? So, home is where you go to be in company with your loved ones, to be at rest with them. Amen po ba? So yun yung nasa isip ni David. I will not go to sleep until my God find a home, finds His resting place, where He can stay, where He can dwell, where He can enjoy me. Amen po ba? Where He can know me more intimately and
vice versa, where I can dine with Him in His Word, in His presence. That's home. Amen ba? Hallelujah. Praise God. In verse 6 to 9, sabi po rito, Behold, we heard of it in Ephrathah. We found it in the fields of the woods. Let us go into His tabernacle. Let us worship. Sabi niyo nga po, worship. Let us worship at His footstool. Rise, O Lord, to your resting place, you and the ark of your strength. Let your priests be clothed with righteousness, and let your saints shout for joy. Tingnan niyo po ito, ha. Sabi doon sa verse 7, let us go into His tabernacle. Let us worship at His footstool. Then the next verse says, Arise, O Lord, come to your resting place. You know what? Worship is an invitation for God to come and let His glory rest and dwell with us. Amen po ba? Kung gusto mo na maimbita si Lord, yung presensya niya, siya, mag-worship ka. Kahit marami kang iniisip, mag-worship ka. Kaya hindi nawawala yung iniisip natin kasi hindi tayo nag-worship. Amen ba? Alam niyo po, hindi matatapos yung problema mo kahit nasa iyo lahat ng pera. Pero kung nasa iyo si Lord, kahit may problema, baliwala yung problema. Amen ba? Eh kung yung mga may maraming pera nga, hindi maalis sa isip nila yung problema eh. Amen po ba? Pero ikaw may Diyos ka. Hello? 5 lang yung naniniwalang may Diyos sila. Naging 10 na. May Diyos ka! Hello? May Diyos ka! Tapikin mo yung balikat ng katabi mo, sabi mo sa kanya, may Diyos ka! Yun yung kaibahan natin sa mga tao na walang Diyos. Amen? Nag-aalala sila, paano nanay ko, paano yung sweldo ko, paano yung kinabukasan ko. Pero tayong may Diyos, I'm confident as seasons change, your faithfulness remains. Diba? Naalala mo kasi faithful siya. Amen? He's faithful. Pag kilala mo si Lord, hindi ka matatakot sa kinabukasan. Hindi ka matatakot sa mangyayari sa paligid mo because you're confident of who God is. So, imbis na malunod ka sa dami ng problema mo, amen? Ibabad mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Mag-worship ka. Nagpatugtog ka ng worship song. Amen? Magbasa ka ng Bible. Buksan mo yung Bible mo. Kausapin mo si Lord. Lord, nahihirapan na ako sa buhay ko. Ano bang pwede kong gawin? Tumakbo ka kay Lord. Huwag sa bisyo, huwag sa droga, huwag sa babae, huwag sa lalaki. Tumakbo ka kay Lord. Tumakbo ka sa salita niya. Diba? Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen ba? Worship creates an atmosphere that welcomes or invites the manifest presence of God. You just create an atmosphere. Amen po ba? Ganun lang kadali yung pastor? Yes. Pastor, di mo ko naintindihan. Eh si Lord, hindi ka pa naintindihan? Maaring ako, hindi kita maintindihan, pero si Lord naintindihan ka. Hello? Hello? He knows you more than you know yourself. Bilang niya yung buhok mo. Kahit nauubos na yan. Bilang niya yung mga araw mo.
Hello, bago ka pa mabuo sa tiyan ng nanay mo, kilala ka na niya. Amen? That's who our God is. He cares for you. Even the most little detail of your life, He is interested with that. Amen ba? Sabihin mo sa Kanya kahit yung akala mo, hindi na mapapansin ito ni Lord, papansinin niya yan. Amen? Sabi doon ng arise, O Lord, to your resting place. Lord, pahinga tayo. Amen? You worship. Hallelujah. Alam niyo po yung pag-worship, ito po naisip ko itong parang illustration. Worship is like yung isang asawa na hinahanda yung bahay sa pagdating ng kanyang asawa. That wife creates an atmosphere inside the house na kapag dumating yung kanyang husband, makakapahinga yung kanyang husband. Hindi niya naiisipin na magwawalis pa ako, magluluto pa ako. Ang gagawin na lang ng asawa niya pagdating niya, lalambingin niya yung misis niya. Kasi tapos na lahat ng gawain sa bahay. Diba? Lalambingin ko yung asawa ko, aamuin ko, amoy tinola. Kasi yung ulam, diba? Bango ng misis ko, amoy manok. Amoy papaya, diba? Amoy ginisa. Ang bango-bango, diba? Ang bango ng bahay, ang linis-linis ng bahay, diba? Pagkatapos kumain ni Mister, nakita niya, malinis yung kama. Ano nang gagawin nila? Magiging sweet na sila. Mag-asawa sila eh. Ganun po yung worship. Inahanda mo na yung bahay. Na kapag nandiyan na si Lord, tara na. Di ba? Amen ba? Parang ganun yung worship. Meron po sa Isaiah chapter 54, sabi doon, your maker is your husband. Amen ba? Your maker is your husband. Kung iniwanan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo, your maker is your husband. O kung iniwanan ka naman ng asawa, misis mo, your maker is your wife. Pwedeng ganun. Pero lahat tayo, bride ni Lord eh. Mapalalaki o babae, we are all bride of God. We are His wife. Mahal na mahal tayo ni Lord. Hallelujah. Diba yung misis na yon na naghanda ng bahay, nung nakita niyang nasarapan sa luto niya yung mister niya, nung nakita niya nakapahinga yung mister niya, parang nakapagpahinga na rin siya. Diba? Fulfilled siya. Kasi nakita niya, satisfied yung asawa niya. Ganun po ba tayo kay Lord? Pag nakita nating masaya, napasaya natin yung puso ng Panginoon, masaya na rin tayo. Alam niyo po yung worship, it's not meant to bless us. Hello? Di ba halimbawa, after ng worship song, na-bless ba kayo? Amen! Alam niyo po, mali yun eh. Ang tamang tanong, na-bless ba si Lord? Ang worship po para sa Kanya, it's not for us. Ay, hindi ako na-bless doon sa worship. Ang dry. Hello, hindi para sa iyo yung worship, para kay Lord. Hello? Hindi po tayo nag-worship para masatisfy yung emosyon natin. We are worshiping because He is deserving of our worship no matter our consequences in life. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, He is worthy of our worship. Amen po ba? So, ganun po yung worship. Amen? Hindi ka nag-aabang ng kapalit. No? You just want to please Him. Lord, pahinga tayo. Inanda ko na yung sarili ko para sa'yo. Rest now. Rest, Lord. Rest, Lord. Amen ba? Kasi po, when we find a place for God to rest, nakakapahinga ka din eh. Amen. When we find, alam nyo yung resting place na yon, it may or it may not be a literal place. Minsan hindi siya lugar. But it is a
moment. An intimate moment between you and the Lord. Amen ba? Where you and God find each other. Talk to each other. Meet each other. Embrace each other. Know each other. Yun po yung mga moments na yun. Yun yung rest. Where you behold the glory of God in the face of Jesus. Pag nakita mo si Jesus, nakapahinga ka na. Amen. Kaya nga ang totoo pong mga anak ng Diyos, they can't wait to see Him face to face. Diba sabi sa Revelations, the Spirit and the bride say, come. So kung ikaw talaga umiibig sa Diyos, gustong-gusto mo na talaga makita siya face to face. Pero habang hindi pa po nangyayari yon, habang hindi pa dumadating yung panahon na yon, ngayon pa lamang i-practice natin kung gaano tayo kasabik sa Diyos. Amen ba? He will not fail you. Ang sabi doon sa James chapter 4, draw near to Him and He will draw near to you. Amen? Lumapit ka sa Kanya, lalapit siya sa iyo. All you have to do is to prepare a place for Him. Hello? Are you willing to prepare a place for Him? Amen. Hallelujah. Ang tanong po dito, where is His resting place? Where is His resting place? Saan ko po ba matatagpuan itong lugar na to na kami ni Lord ay makapagpapahinga? Isaiah chapter 66 from verse 1 hanggang verse 2, sabi po dito ng Bible, thus says the Lord, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you will build me? Where is the place of my rest? Amen. Verse 2, for all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. Saan ang lugar ng aking kapahingahan, sabi ng Panginoon? Anong itatayo ninyong mga building para ako'y makapahinga? Lahat yan galing sa akin. Sabi ng Diyos. Pero sabi niya dun sa verse 2, but on this one, He's not looking for a literal na place. He's looking for a person. Hello? Where he can find rest. He's looking at least one. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw na ba yung hinahanap ni Lord na makapagpapahinga siya? Ikaw na ba yun na hinahanap ng Panginoon? On this one will I look. Hindi po natin pwedeng pabonggahin yung church para lang masabi natin nandito si Lord. No, He's looking at least for one. Ang tanong, ikaw ba yun? He is looking for one on him who is poor and of a contrite heart. Amen? And who trembles at my word. Ito po yung hinahanap ni Lord kung saan siya makakapahinga. Ano po ba ibig sabihin niya mga yan? Yung poor is the humble one. Are we humble enough? Wala ba tayong ka-pride? Ang sunod yun, yung tender one. Amen ba? Doon sa slide po natin. Ayan, the humble one. Alam niyo po, if you're full of pride, minsan hindi mo alam na full of pride ka. You have to admit any kinds or any form of pride in your life will hinder you to find a resting place for Him. Pag pwede mong maramdaman si Lord dito sa altar, pag pray over ka, nung encounter, naranasan mo yung presence ni Lord, that's not rest. Rest is what you experience every day, not just here on Sundays or any events. Katulad nung activate kanina, 2 days yun. That's not rest. Rest is you personally going inside the room
and having time, a moment of intimacy with God. You and Him alone. That's rest. Itong ginagawa natin, this is not rest. Rest is what you do with God when you're alone with Him. That's rest. Ang tanong, are you resting with Him? Are we resting with Him? Nakakapahinga ba siya sa'yo? Kasi alam niyo po, minsan hindi nakakapahinga sa atin si Lord. Ang dami nating reklamo, Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Ito na naman, Lord. Alam niyo, para makarest si Lord, enjoyin mo lang siya. Lord, salamat. I love you, Lord. Amen? That's rest. Yes, hindi po niya binabaliwala yung mga prayer requests natin, yung mga anxieties natin, pwede nating ibigay sa Kanya. But after those things, binibigyan ba niya natin siya ng time na tayo naman ay ma-enjoy niya? Baka kasi pagkatapos mong humiling, natutulog ka na. Bigyan mo din si Lord ng time. Nakausapin ka. Baka meron pa siyang sasabihin sa'yo. You know, in those moments, after ng prayer request, after ng supplications, tumahimik ka lang. Diba Psalms 46 verse 10? Be still and know that I am God. That's the kind of prayer we as Christians ought to have. Intimate time talaga. A resting place for God. So the tender one, amen, He will look on not just the humble one, but also to the tender one. A contrite heart. A tender one is one who is sorry for the wrong things they have done. Again, kung bagsak na po tayo sa una, you cannot say sorry. Amen po ba? Again, I will tell this. Even ikaw yung hindi nagkamali, ikaw yung una mag-sorry, hindi mo magagawa yon if you're full of pride. Ang hirap mag-sorry kung hindi ikaw yung may kasalanan. But if you want God to rest, amen po ba? Then the trembling one who trembles at His word, is a person that has a respect for what God says. His word. Do you respect His word? Alam niyo po, hindi lang dapat yung sinasabi ng pastor yung sinusunod niyo. Mas higit dapat nating sundin yung sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Yung kaya ko pong sabihin dito, every Sunday, is only limited. Hindi ko po masasabi kung hanggang 70 years old ako o 100 years old ako. But all I can say is God is with you all the time. He will never leave you nor forsake you. It's better to put trust in man. It's better to put trust in the Lord than in man. Psalms chapter 118. Amen po ba? Mas magtiwala ka sa Diyos kaysa sa tao. Amen? And I am giving this advice to you, mga anak, mga kapatid. Huwag kayong tumingin sa akin, tumingin kayo kay Lord. That's what I've been saying to my wife when we first got married. Ang dami po niyang mga kabiguan sa akin. Sabi ko po sa kanya, huwag ka tumingin sa akin. Nakatingin lang din ako kay Lord. Sa kanya ka tumingin. Yun lang po yung ginagawa namin hanggang ngayon. Ang dami pa rin po namin mga pinagdadaanan. Pero kami, hindi na kami nag-aaway. Bati na kami lagi. Kasi pareho kami nagre-rest kay Lord. Amen ba? Minsan magigising ako sa umaga, umiiyak na siya. Pero hindi ako nagpaiyak sa kanya. Na-enjoy na yung presence ni Lord. Ako rin po ganun din. Kung pagtulog na siya sa gabi, doon naman ako makikipag, wow, Lord, I love you, Lord. Doon yung ano ko, yun yung time ko naman, pagtulog na siya. Amen ba? We find time for God to rest. Alam niyo po, ministry is not a performance. Yung pagtayo ko po dito, it's not because I need to say something to you this Sunday. No. God has something to say to you. Masyado ka na pong abala. You need to take a break. You need to take a rest. You need to come back to your home. It's the presence of God. Palakpakan po natin sila.
At nag-uusap po kami mag-asawa kasi inopen ko po sa kanya itong topic na to last Thursday ba? Thursday. So napag-usapan po namin yung pangalan ni Noah. Kasi yun po yung plano naming pangalan sa baby namin. Kung loobin po ng Panginoon, yun po yung magiging pangalan ng baby namin. Noah means rest. Nung time po ni Noah, alam niyo po ba, when you read the Bible, nung time ni Noah, there was so much sin, transgressions, iniquity, and wickedness sa buong mundo. In a sense, wala na pong kapahingahan si Lord. Kailan ba matatapos yung katigasan ng ulo ng mga tao? But then, he saw Noah. Noah found grace in the sight of God. Dito sa taong ito, makakapagpahinga ko. In all of the wickedness of all the people around the world, he found one man to rest. So Noah means rest. Amen ba? Nakakapahinga ba sa'yo si Lord? Tingnan mo nga yung buhay mo. Nakakapahinga ba si Lord sa buhay mo? Kapag tumingin ba si Lord sa'yo, I'm home. Hello. So in the Psalms, balikan po natin yung Psalm 132 from verse 15 to 18. Hindi ko na po babasahin. But in short, ang nakapaloob po doon sa verses 15 to 18 kung ano po yung binibigay ng isang tahanan. Home assures blessings, provisions, assurance, and protection. Pag binasa niyo po yung 15 to 18, binibigyan ka po dyan ng assurance, ng protection, security, provision, blessing. Amen? Yan ang nararamdaman mo sa tahanan. And that's what God gives you. And in turn, you also give Him. Una na muna niyang binigay, tsaka mo mabibigay sa Kanya. You begin to bless Him. Amen po ba? Hallelujah. He loves us. We love because He first loved us. Amen po ba? So, kapag overwhelmed ka na po sa marami pong mga problema, pressure sa buhay, gusto mo na pong umuwi ng bahay. Tama ba? Dami ng, alam niyo po, nakakalungkot kasi yung iba pong mga empleyado nakakarinig ng, alam niyo po ba, minumura sila sa trabaho. Yung nanay ko po, nung bata po ako, I was in her office, doon sa Binondo, narinig ko po, minumura siya ng boss niya. And as a son, it hurts to hear na minumura yung nanay ko. Amen ba? Siguro sa isip niya, naisip ko lang ngayon, siguro nung time na yon, uwi na lang ako. Ginaganto lang pala ako dito. Di ba pag gano'n, may mga gano'n ka na kapagdaanan sa buhay mo, gusto mo na talagang tumakbo sa bahay, uwi na lang ako eh. Amen ba? So, uwi ka ng bahay para makapag-open up sa asawa mo o sa mga anak mo, malambing mo sila, mayakap mo sila. Amen? Sana ganun din po yung gawin natin kay Lord. Pag hindi mo na kaya yung mga pressure sa mundo, sa paligid mo, tumakbo ka po kay Lord. Ang presence ni Lord ang takbuhan mo. But before you find rest for yourself, find rest for Him first. Diba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo muna yung kagustuhan niya bago yung kagustuhan mo. Alam na po niya yung kailangan mo eh. Enjoyin mo muna siya. Lastly, in John chapter 16 and verse 33, Jesus is saying sa Amplified po, andyan na ayan, I have told you these things. This is Jesus. Sabi niya, so that in me, sabi ni Jesus, in your home, where you belong, your resting place, in me, you may have perfect peace and confidence. In me, sabi ni Jesus, in the world, you have tribulation, trials, distress, and frustration.
Totoo ba yan? Pero sabi ni Lord, but be of good cheer. Kita niyo yun, assurance ni Lord? That's home. But be of good cheer, huwag kang mabahala. Cheer up, my son. Cheer up, my daughter. I'm here for you. Take courage, be confident, certain, undaunted, for I have overcome the world. I have deprived it of power. Pinawalang bisa niya daw niya yun. And have conquered it for you. Yung mga frustrations mo sa buhay, sabi ni Lord, I have conquered it for you. So don't worry. Don't worry. I got you. I got you. I'm your home. Let us all stand. Hallelujah.